What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, pag-usapan natin kung ano ang dapat i-avoid sa pangninegosyo. Ang dami kasing may mga distraction tayo sa pangninegosyo. Especially pag mag-isa mo lang. Ako kasi hindi ko sinasabi na parang walang nag-encourage sa akin, walang tao sa akin na andyan. Hindi ko sinasabi ang feeling ko lang, ang feeling kasi madaya din kasi. Pero as entrepreneur kasi, sobrang hirap na mag-isa ka lang. Yung independent ka, walang iniwala sa'yo, walang nakakita sa'yo. So, kailangan mong maging initiative. Kailangan mong tumayo mag-isa. Kailangan mong magsikap mag-isa. So, ano yung dapat i-avoid as entrepreneur? Dapat i-avoid natin yung overthinking and no action. Okay? So, kailangan natin na hindi lang tayo pray ng pray. We need take action. Kailangan natin actionan. Kung nagplano tayo, so dapat take action. Huwag tayong over-planning. Especially overthinking. Yung pag-overthinking kasi yung nakaka-stress. What if dito walang result? What if hindi gumana? So, ang kailangan natin tignan dito is yung progress. Yung kumbaga, kapag nalugi ka is nag-progress ka. Anong progress yung sasabi ko? Yung progress na sasabi ko is yung pumalpak ka pero merong lesson learned. Hindi kagaya ng nagsugal ka, natalo ka. Wala kang learnings na natutunan. Sabihin natin learnings na nagsugal kasi ako. Hindi. Yung sinasabi ko is yung nagnegosyo ka tapos ang dami mong natutunan sa pagkalugi mo. Na hindi mo na gagawin doon sa next na business mong ipapatayo na corporation. So, number one, kailangan natin na huwag mag-overthinking. Minsan, nangyayari yun sa buhay ko, overthinking. Salo pag hindi ako makatulog, yung utak ko naglalaro-laro, ganyan, what if ganyan. Okay, so ganun yung nangyayari sa akin. Tapos, minsan, napaprocrastinate tayo. So, doon nalalabas yung no action. So, huwag tayo mag-overthink. Gawin na lang muna natin yung kailangan natin gawin. Okay? Hindi masama na i-try natin. Okay? Kailangan natin i-try. After that, kung hindi effective, move on. Okay? Accept, move on, and re-unlearn, okay, or relearn. Try natin ulit natin yung mga kailangan natin i-try. So, what's next? So, dapat meron tayong susunod na gagawin. And, huwag natin kalimutan ng Diyos sa buhay natin. Yung, Lord, anong dapat kong gawin? Next move ko. If hindi ito kalooban nyo. Ano yung kailangan kong gawin? Okay? Huwag natin tanggalin ang Diyos sa buhay natin. Kasi ang Diyos lang nakakaalam sa buhay natin. Ang Diyos lang yung nakakaalam kung saan tayo. At saan yung hanggang kailan tayo matututo. Kasi minsan ang Diyos tinuturuan tayo. O kaya yung mga bagay na nangyayari. Nalugi tayo, sabihin may tinuturo sa atin. Okay? So, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Huwag natin tanggalin ang Diyos sa buhay natin. Hingi tayo lagi ng guidance sa Kanya. Para huwag tayong mag-overthinking at lagi tayong mag-take action. Okay? So, kailangan natin i-avoid yun sa pagninegosyo. Yun na naman, para huwag tayong ma-stress, huwag tayong mag-procrastinate, huwag tayong mag-overthinking, and take action. Okay, if you want to buy this book, click the Facebook page, officially subscribe na po. Salamat po and God bless.